Magandang araw mga katits mula Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa lahat natin mga katits dyan na nasa operasyon ngayon. Mag-iingat kayong lahat. Sana ipagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa ito mga katits, meron akong isi-share sa inyo. Kunting kaalaman based na rin sa aking na-experience. Paano natin malalaman kung yung hukay natin ay positive? Matatawag natin na positive, lalo na sa mga beginners na walang kagamitan dyan. So ito base sa experience ko mga katits. Pagdating ko ng 3 feet, meron akong nakuhang heart shape. Heart yung nakuha ko na bato. Then ang kasunod nun mga katits ay meron akong nakuhang mga bakal, mga pako. So under sa 3 feet pa lang yun mga katits, ano? So nasa 1 meter na yun. So, hindi pa natin matatawag na legit yan mga katits kasi hindi natin alam sa panahon, nung unang panahon, baka ginawa ng basura yan. So, hukayin muna natin mga katits hanggang 2 meters deep mga katits. So, pag nakakita ka ng mga iba pang marka dun sa ilalim, based sa aking experience mga katits, ay nakahukay ako ng mga bato na may hugis turtle, may hugis na yung mga box type na mga bato, talagang sinasadya mga katits, at hindi lang nag-iisa na mga box na bato. Merong rectangle, marami yan, merong triangle, may circle, lahat ng mga bato na yan ng mga hugis mga katits sa tagpuan ko sa lalim na 2 meters mga katits. So ngayon wala tayong gamit, so syempre yan ang mga katanungan ng ating mga ibang katits dyan. Mahirap kapag walang gamit. So, hindi natin alam kung meron ba talagang nakabaon sa ilalim na yan. Ganito mga katits, no? Yung heart mga katits na nakuha ko sa 3 feet pa lang, mga katits, sa haba na ng pagtitreasure natin, yung heart pala mga katits, meron pala yung duplicate sa ilalim. Siguro depende sa pagkabaon, no? Depende sa klase ng hapon na pagkabaon. Ito kasing heart, karaniwan nagbabaon ito mga Korean, eh. Korean buried yung mga ganyan na treasure mga katits. So, ngayon mga katits, yung heart pala ay mayroon palang duplicate sa ilalim. So, ito, yung sa base sa experience ko bago ko narating yung duplicate heart sa ilalim na malaki mga katits, ay dinaanan ko muna sa hukay yung mga graba, no? Yan, layer na yan na puro graba, umabot ng mga almost 3 feet. Yung graba, napakarami. Talagang graba na graba, walang halong lupa mga katits, graba lahat. Tapos ang kasunod nun mga katits, biglang naging buhangin, no? Biglang naging buhangin yung lupa. Hindi na nga namin yun, hindi na namin ginamitan ng baray. So ang ginamit namin, pala lang talaga, kinamay na lang namin kasi napakalambot talaga, puro buhangin talaga. Almost 1 meter din yung kanyang kapal ng buhangin. So napakadali lang yun kasi buhangin nga eh. Ngayon mga katits, ang kasunod naman mga katits ay may nakuha kaming kahoy. So yun ang pinagtataka kasi may nakuha kaming kahoy at nag-iisa lang. Paano nakarating yung kahoy sa ilalim mga katits, di ba? Tapos kung talagang natural lang yun na kahoy dun sa ilalim, dapat hindi lang nag-iisa, no? Marami. So baka maano pa natin na yung ginawang basura, no? Pero nag-iisa lang talaga at napaka-tibay na kahoy. At hindi malaki na kahoy, ha. Maliit lang, parang parang isang dangkal lang. Ang nakapagtataka lang ng mga katits ay yung amoy niya, sobrang bango. Sobrang bango. Talagang parang ma-addict ka talaga sa kanyang amoy. Sa sobrang bango niya, yung pala ay unti-unti ka na palang nahihilo. Nilalason ka na pala sa amoy na yun, pero napakabango siya mga katits. So yun ang aming nakuha mga katits pagkatapos ng buhangin. So pagkatapos ng mga katits, tuloy-tuloy pa namin yung paghukay namin, ay kami ng mga bato na talagang pinail, nakapadir talaga siya mga katits yung mga bato. So yun talagang masasabi mo na sinasadya talaga. Hindi talaga siya nature kasi naka-arrange yung mga bato sa ilalim. At talagang
pinapile talaga yung mga bato. So, dun sa mga pinail na mga bato mga katiits, dun ko na kuha yung heart shape na malaki. Siguro na sa mga 15 kilos yun na bato. Mga 15 kilos yun at kulay, ano siya, yung parang tinataya. Yung parang tinataya siya na bato. Yung tinataya na bato. Heart shape talaga. Nasa mga 15 kilos talaga yun kung di ako nagkakamali. At nakatayo siya. Doon sa mga pinail na bato, doon siya sa gitna, inipit. So, yun ang nakapagtataka mga katiits, no? Merong heart sa itaas na maliit at merong heart na malaki sa ilalim. So, yung time na yun mga katiits ay ano lang, wala pang kagamitan kasi first timer pa tayo eh. Yun nga lang, hindi lang nakuha yung target mga katiits. Kasi nga, wala tayong gamit. So, ang nangyari ay naiiwanan yung butas. Kasi nga hindi namin kasi alam ito accepted kami nito mga katids dahil beginners pa lang. Yung dulo ng heart shape na yun ang sinusunod namin mga katids. Sa pagkaakala namin na yun talaga ang nagtuturo doon direkta sa item. So sinunod namin. Ang nangyari mga katids, wala pa lang 2 feet simula doon sa dulo ng heart ay bumulusok yung tubig. So, natatamaan namin yung water trap. At ang kulay ng lupa noon mga katids, parang violet eh. Parang gray-violet yung naghahalo na para siyang putik, no? Na pinatigas. So, yun ang nangyari. Wala pang 2 feet, bumulusok yung tubig mga katids. So, nung lumabas na yung tubig mga katids, yung tubig, nilinisan namin yung heart shape kasi maraming putik. So, nung nalinis na namin yung heart shape, hindi namin tinanggal yung mga katiits, nandun lang, ay meron pala siyang, yung sa gitna niya, nakaganon, meron pala siyang guhit na araw, nakaganyan. So, ang tinuturo niya mga katiits ay dito sa ilalim ng kawayan. So, yun pala yun ang tamang direksyon mga katiits, pero huli na ang lahat kasi yung tubig malakas na at wala pa kaming kagamitan nun. So, yun ang problema sa mga beginners, walang kagamitan, walang water pump, walang pangkuha ng tubig. So hindi talaga natin matuloy yung ating mga operasyon. May stop talaga kapag tubig na yung kalaban natin mga katiits. So nandun pala yun sa harapan niya kung saan yung araw. Nandun pala yun. Hindi man namin nakita. Basta yun talaga ang tamang direksyon, ang tamang area na dapat namin hinuka. Yun pala, in front na pala yun, no? Nasa front na pala ng heart shape na yun yung hinahanap namin. Kasi bakit doon ang tinuturo? Pero wala na, huli na ang lahat mga katiits. Malakas na yung tubig. At unti-unti, kapag hindi ka ganito mga katiits, kapag sa hukay, bumulusok yung tubig, huwag na kayong magtagal sa ilalim. Lalo na kapag ang lupa ay hindi matigas, no? Yung parang tambak lang talaga, backfill. Naku, lalabas na tayo niyan mga katiits dahil wala lang 5 minuto mga katiits ay unti-unti babagsak yung lupa, baka matabunan pa tayo. So yun mga katiits, no, masasabi mo yung dig site mo kung makakakuha ka ng mga marker na kagaya ng nakuha namin mga katiits. Una, yung heart at may mga bakal, mga pako nagkasunod ng heart. Tapos mayroon pang ibang mga shape na bato like kasi kapag ganitong mga marka mga katiits ang mahuhukay mo sa ilalim, ay sa tingin ko hindi pahirapan yung pagkuha. Kung tama lang yung pagbasa mo sa mga marka, kung tama lang yung digging spot mo, yung paghukay mo, hindi ka lang magkakamali. Kasi nasa nasa malapit siguro mga 15 meters yun dun sa layo ng sapa. Sa mga 15 meters. So talagang tubig ang kalaban nun. So dapat talaga tama yung pagdiging nyo. Yun lang naman talaga kalaban natin eh. So yun nga mga katiits, masasabi nyo na tama yung dig site nyo kung kagaya nun, kung makakuha ka ng mga square, mga rectangle or triangle, circle at hindi lang nag-iisa, dapat marami mga katiits, yung talagang sinasadya. Lalo na yung graba, yung graba talaga napakarami. So halos pareho yung laki ng mga bato, talagang graba talaga mga katiits, tapos buhangin.
Tapos merong kahoy na nakuha namin mga katits. At naalala ko pa nga noon, meron pa akong nakuha noon na parang wire, no, na tinataya na yung wire, mahaba simula sa itaas papunta sa ilalim. So natakot pa nga kami noon, baka bumba yun eh. Pero wala naman kami nakita sa ilalim mga katits. Nasa 15 feet na yung lalim na yun eh. Nasa 15 feet. Yung nga lang, hindi namin nakuha mga katits kasi nga, nagkamali kami. Kasi yan, accepted kami yan kasi mga beginners pa kasi kami noon. Bago pa lang. So, ito ang mapapayo ko sa lahat ng mga nagsisimula pa lang dyan. So, sa inyo mga katits, kapag ganito ang inyong ma-experience, makita sa hukay, ay positive yan mga katiits. Positive talaga yan. Pag hindi tayo sigurado dun sa ilalim, tapos meron na tayong nakikitang parang kahinala-hinala talaga, ay kung ang mas mabuting gawin mga katiits para hindi tayo magkamali, para hindi masayang kagaya sa amin, ay pwede tayong kukuha ng mga kakilala na treasure hunter na may kagamitan. Pwede natin yun, pwede natin i-hire sila, no? Yun nga lang, yung ibang mga katits natin na may kagamitan ay talagang magbabayad ka. So baka meron tayong mga kakilala na pwede lang natin yung itawag doon yung makipagkasundo, hatian na lang, ganon. So, yun mga katits, para hindi masayang yung ating hukay. So, yun lang mga katits ang masasabi ko. Yun lang may babahagi ko sa inyo mga katits sa araw na to. So, God bless sa ating lahat mga katits.